sa ating lahat. Merry Christmas. Palakpakan naman natin ating Diyos. Ay tulahin po, tayo manalangin, aming mandakila na magpangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, salamat po sa umagang to, nataglay po ang kagalakan ng puso ng bawat isa na kami po'y makikinig ng iyong mapagpalang salita. Sa umagang ito, o Diyos, ay inilalaan mo sa bawat isa amin. Dalangin po o Diyos, gaya ng iyong layunin, mapagpala nawa po ang bawat isa ng iyong salita. Ako nawa po na iyong maliit na lingkod, ay gamitin mo mightily and effectively. Ikaw po ang magpakahayag at ako po'y matago sa iyong likuran. Naikling namin o Diyos, ang sa matagumpay na pagkinig ng iyong makapangyarihan salita at gawa ng kaaway, hindi makapnanay sa aming isipan, sa aming paligid at sa aming pandinig, sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Muli palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Salamat po. Ilang araw na lamang po ba bago yung araw talaga na ipinagdiriwang ng mundo, yung Kapaskuhan. To be exact, 82 days. Ano po? 82 days na lang, Pasko na. Ano na kaya ang sitwasyon after 82 days? Yung kaya na sitwasyon natin ngayon o yung kaya ang COVID na ating naranasan ay yun pa rin yung sitwasyon sa araw po ng Kapaskuhan. Pero siyempre nga, sabi ng marami, at siyempre sabi na rin natin, na ano man ang nangyayari sa paligid, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tuloy ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Diyos. Di ba ba? Kaya nga sabi nga, gaya ng ating mga nakagawian, tayo pa rin ay magsasaya. Masaya po ba tayo? Ayan, tayo pa rin ay magsasaya. Tayo pa rin ay magsasama-sama. Siyempre, bagaman hindi katulad ng dati, pero tayo pa rin ay patuloy na maghahanda ng ating mga regalo para sa ating mga gustong regaluhan. Tayo pa rin ay maghahanda ng mga pagkain na kung dumating man yun ay ating pagsasalu-saluhan. Dahil nga po sa, yan yung ating kagalakan at ating na rin nakasanayan sa ating buhay. Ang Biblia po, gaya ng ating basiran, bagaman yung eksakto na araw ay hindi naman talaga established, pero yung essence na meron talagang Diyos na pinanganak ng ating Panginoong Sus ay pinanganak, yan ay sapat na para tayo ay magdiwang. At yan nga po ay pinapahayag ng Biblia, at yan ay pagtinignan natin, ay dalawa lang naman sa Biblia, yung sa na nakatalayan sa Lucas at saka sa Mateo. Sa Lucas, yung unang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay punong-puno ng tinatawag na kagalakan. Mga anghel nag-aawitan, di ba? Dating parating, and then nagliliwanag ang langit dahil sa tala. May mga pantas, mga shepherds na kung saan ay sama-sama para pumunta doon sa tinatawag na sanggol na ipinanganak, di ba? Kaya kung titingnan nyo yung atmosphere ng panahon yun, masaya. Merry talaga ang Christmas. But dito sa Mateo, na kung saan ay binanggit din yung araw ng kapanganakan ng Diyos at yung mga pangyayari, doon natin makikita yung other side of Christmas. Diba? Kaya nga tawag sa Christmas ang kanyang adjective, Merry. Diba? Merry Christmas. Ganun lagi. Basta may bumate, Merry agad. Kasi nga, yung kaisipan, yung thinking natin na talagang kapag Kapaskuhan, dapat masaya. Pero siyempre, ang Biblia ay patuloy pa rin yung katotohanan na nagsasabi, hindi lamang yung merry na side, yung masayang side, ang kanyang ipinakita. Kung meron din tinatawag na yung dark side, o yung tinatawag na hard, o yung mabigat na sitwasyon, sa madalit sabi, not Merry Christmas. Yun po yung nakatala, doon po sa tinatawag na Mateo. Sabi roon, sa kasaysayan, sinabi sa Mateo, doon ay punong-puno ng galit yung panahon yun. Merong betrayal, merong pagtataksil, murders, diba? Merong weeping, diba? Yung mga pinto na kapag Kapaskuhan dapat open sa mga bisita doon, sara, nakalak. At yung mga pamilya na imbis na magsasama-sama ay nagtatago dahil po sa sitwasyon na hindi maganda na yung mga bata 2 years old and below ay pinagpapapatay sang ayon sa deklarasyon ng utos ng hari.
nung panahon na kung saan yung sinasabing Merry ang Christmas. Alam natin ang kasaysayan lahat na nang dumating na yung kapanahunan na kung saan ang ating Panginoon Sus ay isisilang na, ilang mga pantas ang naglakbay mula sa silangan sa gabay ng tala na kanilang sinusundan. At nang marating na nila yung lugar na yon, ang kanilang inaasahan ay isang hari ang darating dahil ito sabi nga magiging hari ng Israel. Kaya sila nagpunta sa kaharian at itinanong nila kay Haring Herod ang tungkol sa sanggol. Na si mismong Haring Herod ay hindi niya alam. Kaya nagtanong siya sa kanyang mga advisors, sa kanyang mga leaders kung saan ipanganganak ang sanggol na si Jesus, na sinabi ng mga leader niya doon sa Jerusalem. At sinabi ni Herod dito doon sa mga pantas, at ang sabi ni Herod sa mga pantas, alam na natin yung istorya, na kapag nakita nyo na, bumalik kayo sa akin at ibalita nyo para ako man ay makapunta rin. Sa Mateo 2, nung ipagpapatuloy natin, 9 hanggang 20, babasahin ko po na medyo mabilis. Partikular na tayo, pero dahil sa bahagi ng mensahe, nais ko na basahin. Mateo 2, 9 hanggang 20. Pagkarinig sa pili ng hari, sila nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na muna sa kanila mula sa pasilangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at myrrh. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag na bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi rin yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nililang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahon sinasabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinangisan ni Rahel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Sa verse 19, pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Gaya sinabi ko, sanay tayo na ang Kapaskuhan, ang atmosphere na gusto nating maranasan ay yung masaya. Hindi nais natin na yung panahon ng unang Kapaskuhan, ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay maranasan yung naranasan ng mga tao ng panahon ngayon. But siyempre, kaya ito isinulat sa Mateo ay upang malaman natin at upang maunawa natin ano ba talaga ang mensahe ng Christmas o ng Kapaskuhan para sa atin. Naitanong na ba natin sa ating sarili, bakit ang Kapaskuhan? Sa kabila na gusto ng lahat ay ito'y Merry, ay bubahang napakahirap o napakalungkot para sa iyo. Naniniwala ba kayo na sa araw ng Kapaskuhan napakaraming nagpurusa? Naitanong ba natin sa ating sarili yun? Para sa iba, yung araw ng Kapaskuhan, pag binasa nyo ang nagbasa ng research kayo sa internet, yung panahon ng Kapaskuhan, napakaraming disasters. Napakaraming mga pangit na nangyari sa mga tao sa mundo. At ang Biblia, ganun din. Para sa iba, ito'y nagkaroon ng tinatawag na conflict sa panahon ng pagdiriwang nito ng Paskuhan. Yung matinding kalungkutan, napakaraming bigat na pasanin, yung mga sakit na kung saan ay kanilang nararanasan. Alam niyo po, sangayon sa research na aking patuloy na nabasa. Itong panahon ito ng Paskuhan hanggang sa pagdating ng New Year, ito yung panahon na kung saan ang mga tao napakarami ang nadadagdag
na nakakaranas ng matinding depression. Sa ngayon sa pag-aaral sa mundo, itong panahon to, marami ang nagsusuicide. Bunga ng tinatawag ng depression. Ano ba yung depression? Bunga ng mga negative na nangyayari sa buhay ng tao. Bagaman, nasabi nga natin, dapat ito'y merit ng lugar ng panahon ito. Pero ang Biblia ay bukas ng Biblia na paunawa na sa atin na talagang there is another side of Christmas. Na kung saan hindi ito masasabi natin merit. Hindi ito panahon para sa iba na magdiwang. May ilang dahilan kung bakit ang Kapaskuhan ay lubang hindi kagalak-galak para sa iba. Yung tinatawag na kalungkutan. Alam niyo, sa kabila nga ganyan sinasabi natin, dapat ito yung panahon ng kagalakan. Yung tinatawag na tayong merry sa ating buhay. Kaya lamang, alam niyo ba, na sa panahon ng Kapaskuhan, ito yung panahon na kung saan ang mga tao ay naghahanap ng kanyang mga kamag-anak. Diba? Ito yung panahon na kung saan naiingit siya kapag nakita niya na may mga nagre-reunion. Nakikita niya tuloy yung kakulangan niya sa kanyang sarili ito sa tinatawag na bonding sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya bunga nito, na nakikita niya yung ibig nagkakaroon ng kagalakan, yung mga gusto nila ay meron sila, yung mga wala, nagkakaroon ng matinding kalungkutan sa kanilang buhay. Diba? Lalo tugit yung mga nag-abroad na hindi naman nila kasama yung kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pamilya. Ito yung nakakaranas ng kalungkutan kasi nga dapat masaya ito panahon ng Kapaskuhan hindi nila magawa. Loneliness. Pangalawa, yung tinatawag na sense of failure. Diba? Ito yung panahon na kapag dumating na yung Kapaskuhan hanggang sa pagpasok ng bagong taon, ito yung panahon na kung saan tayo nag-evaluate sa ating buhay. Kasi patapos na taon tayo nag-evaluate. Nagre-reminisce kung ano ba yung mga nangyari sa ating buhay. Di ba? Yung bang ating mga hiniling o mga pinlano o New Year's resolution na nakarang taon ay ngayon na-accomplish natin, na-realize natin. Hindi, di ba? At ang malungkot, di ba, sa mga tao, mas nakikita yung maraming failures kaysa sa mga successes. Di ba? Kaya ito yung panahon na kung saan yung kaya nagkakaroon ng tinatawag na depression dahil doon sa ang tingin ng mga tao, failure yung naranasan niya, lalo tigil sa panahon to, pandemic. Diba? Businesses, educations, diba? Families, lahat. Ang tingin ng marami, failure ang naranasan nito. Pangatlo, yung finances. Kasi bakit? Hindi dahil sa nawalan ng trabaho, hindi dahil sa nalulugan negosyo. Miski sa normal, na hindi nangyari pandemic, alam naman natin, na panahon ng Kapaskuhan, sobra ang paggastos. Diba? Kaya ramdam natin yung kakulangan ng pera. Kasi hindi ito yung normal na panahon na tayo gumagasta. Kaya yung ating regular na sweldo, kulang na kulang talaga. Kaya ito yung panahon na binibigyan tayo ng bonus kaya para kahit paano ma-augment yung ating pangailangan. Diba? Yung finances, kaya para doon sa mga tao na wala talaga, walang pera, ito yung depression. Yung wala kang nire-regalo sa iyong anak, wala kang malang may luto kahit ano, matindi yan. Para sa atin o para sa iba na medyo nakakapag-prepara, okay yan Pero kung sa mga hindi, matindi yan. Kasi ang panahon na nagsasabi na dapat sagana, dapat masaya, kaso hindi nila magawa. Diba? Marami pong iba. At sa Biblia, isa sa main reason kung bakit meron ganyan. Kasi Christmas is spiritual warfare. Alam natin na Christmas ay spiritual warfare. Sa Biblia. Diba ang Christmas sa atin? Merry. Pero sabi sa Biblia, it is a spiritual warfare. Nasabi rito sa Revelation, ito'y katotohanan na pinahayag sa Biblia, symbolically na tinutukoy yung panahon ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Nakatala ito sa pahayag 12:1 hanggang 9. Sabi po rito, kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nagdarantan ng araw at nakatuntong sa buwan, ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan na lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon.
Ito'y may 7 ulo at 10 sungay na may korona ang bawat ulo. Kinalagkat ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isinilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa baka at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nagpaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Kita niyo yung istorya rito. Yung kapanganakan, sabi dito, sino yung pinanganak, ito yung magkakari sa buong mundo. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Ipinakita yung matinding spiritual warfare sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Ang buhay natin, kung i-apply natin, bawat bahagi ng ating buhay, meron yung tinatawag na spiritual conflict. Yung diniscuss natin ng mga nakaraan, yung ating choices, yung ating pagpili. May spiritual warfare tayo. It's between good and bad. Kung ano ba yung pipiliin natin sa ating buhay. Yung maging mabuti o tayo ay maging masama. At kasama dyan, yung araw na tinatawag na pagsilang ng ating Panginoon. Araw na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang sabi sa Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Alam niyo po, nakalulungkot na malaman, o sabihin na natin ito'y panibago o dagdag kaalaman sa atin. Na iniisip natin yung pagdating ng Mesayas, ng ating Panginoong Jesus, ito'y pagkatapos ng tinatawag na conflict at Diablo. Pero dito makikita ito'y pasimula. Kasi ite-take over na ng ating Panginoong Jesus yung pag-invade. Gagawin na niya yung pag-invade. Tatalunin na niya ang kasama ng kanyang pagsilang. Yun ay beginning pa lang. Panimula pa lang. Kaya kung titingnan natin ang buhay, ang ating Panginoong Jesus, tinapos niya sa kanyang buhay yung kanyang laban. Napagtagumpayan na niya lahat eh. Kami po ba? Ang kailangan lang natin, tayo, na naririto sa lupa pa, na pinagdadaanan o dumadaan sa panahong tinatawag nating Christmas, meron pa tayong dapat na patuloy na pagtagumpayan. Gusto natin lahat na sa araw ng Kapaskuhan, maranasan yung world peace, yung tinatawag na unity, yung pag-iibigan, yung kabutihan ng lahat. Gusto natin lahat yan. At para sa mga anak ng Diyos, totoo yan. Wala tayong iba kundi ganun. Panay kabutihan ang gusto nating maranasan. But siyempre, gaya ng ating binasa, na doon kung saan ay ipinakita yung tinatawag na symbolic na pakikipaglaban o yung gusto na talunin ni Satanas o ng Diablo ang nais na mangyari ng ating Panginoon Jesus. Patuloy na pinauunawa sa bagang to na meron tayo na dapat malaman na si Satan o yung Diablo patuloy pa rin na gusto niyang lamunin ang bawat isa sa atin. Na tayo ay nakikita natin yung tinatawag na sa buhay natin mga Kristiyano, tayo okay, gaya sinasabi ko nga paulit-ulit na tayo masaya kasi nagagawa natin sa kapila na tayo may kakulangan. Masaya tayo kasi alam natin yung mensahe ng Diyos. Pero para doon sa napakarami na nagagahis na talagang nabibiktima ng Diablo,
ito isang bagay na kung saan ay nakalulungkot. Kaya para sa iba, yung araw na ito yung araw para sa kanila nakalimutan. Alam niyo sa US, to be specific, sa Illinois, ilang taon na nakalilipas, merong nag-post sa kanila sa isang malaking lugar na nakapost doon yung picture nung nativity, yung sanggol sa manger, yung nandun yung mga pastol, yung baby, si Jose, si Maria, yung picture ng pagkapanganak nandun. Alam niyo ba nung makita yun na nakapost, marami nagkaso, 1 million lawsuit, kinasuhan, yun ang ilagay lang. Ito'y tuloy-tuloy po. Ano dahilan nila? Sang-ayon doon sa nagkaso. Kasi yung dose na yun, na ipinakita yung pagkapanganak ni Kristo kasama yung mga pastol, yung mga anghel, kasama yung si Maria at si Mary, kasama si Jesus, ito'y dangerous to the welfare of society. Imagine niyo. Siyempre tayo, walang question, walang problema. Pero para doon sa mga tao yun, na dinala pa sa korte, 1 million lawsuit, na ang dahilan nila, ito'y dangerous to the welfare of society. Ibig sabihin, magpapahama sa mga tao. Kaya nakikita niyo yung mensahe ng Kapaskuhan. Ito'y threat sa iba. Doon sa mga nasa side ng devil, ito'y threat sa kanila. Sa tingin niyo, rational ba yun? Will be reasonable? Rational ba yun? Na talagang gawin nila yun? Diba? Maliban na lang kung influence sila ng devil. Anong danger kung sa picture na isinilang ang Mesayas? Nandun si Mary, yung mag-asawa, yung mga anghel, shepherd, anong danger? Kaya doon natin makikita yung pagkilos ng kaaway nandoon sa panahon yun at maging sa Biblia. Tingnan natin, pero yung devil sa buhay ng mga tao, pailalim o unknowingly ay gumagawa sa mga tao. Salamat po sa mga nakaunawa ng salita ng Diyos. Hindi nabibiktima. Pero para sa iba, yan sabi ko, delikado yung tatawag na araw ng Kapaskuhan para sa kanila. Itong ating mga ilan, actually, pag pinasa niyo ang Biblia, ay napakarami. At miski yung kasaysayan ng mundo, pag ni-research natin. Napakaraming ang tinatawag na kapahayagan, yung tinatawag na madilim na bahagi ng Christmas. Alam niyo, sa oras na ito, subukan niyo mag-research. May giyera sa pampanig ng mundo. May kagutom. May mga disasters. Itong oras na ito, subukan natin subukan niyo i-research. Meron kayong nakikita. Meron kayong mga namamatay sa gutom. May mga pamilya na nawawasak bunga ng tinatawag na laban. Sa tingin niyo, ito kaya yung tunay na side ng Christmas na dapat ay meron? Maring tayo, siyempre, sa panahon na natin, maring hindi natin aaminin. Hindi natin literal na naranasan ninyo. Pero spiritually, may nararanasan ang maraming tao. Maging ang ating Christian, yung tinatawag na dark side of Christmas. Alam niyo yung demonstration ng bagay na yun na negative ng panahon ng ating Panginoon Jesus. Ito yung na-demonstrate o nagpahayag sa pamamagitan ng isang hari. Si Haring Herodes, si King Herod. Siya yung ginamit nun eh. Para yung tinatawag na hatred, yung matinding galit sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus ay mahayag. Hindi naman yung devil mismo ang kumilos eh. Hindi naman si Satan eh. Gumamit siya ng tao at ginamit niya si King Herod para patayin ang tagapagligtas. Nung time na yun, sino ba si King Herod? Dagdag na kaalaman. Sila hindi naman siya 100% Jewish. Hindi naman siya 100% Audio. Half Jewish siya. Pero dahil nga doon sa tinatawag na inalaw ng Roman Empire na siya maghari, doon sa tinatawag na Israel, pinayagan siya, may special permission siya. Bagaman sa kalakaran, hindi dapat. Meron siyang special permission. At kapag pinag-aralan yung history ni Herod, siya ay masasabing sa nga siya na gifted politician. Gifted in the sense na siya tuso. Kasi bakit? Napag-upo niya, talagang pinroteksyonan niya yung kanyang posisyon. Anong ginawa niya? Nag-asawa siya ng maraming beses. Hindi dahil sa mahal niya mga babae.
kundi gusto niya mapalawak ang kanyang kapangyarihan, mapatatag ang kanyang kaharian. Di ba? Hindi bunga ng pag-ibig. At simula na siya na po, wala na siyang ginawa, kundi proteksyonan yung kanyang posisyon sa pamagitan ng tinatawag na pandaraya at kapangyarihan. Bahagi ng kanyang buhay sa paghahari, dumating sa punto at pinapatay niya siya ng asawa at ilang anak niya ng mga lalaki. Kasi bakit? Kasi may sense niya na parang itong mga ito ay may ginagawang hakbang na hindi maganda sa kanya. Pinapatay. Ganon kabilis sa kanya. Nagawin niya yung bagay na takarumal-dumal kapag nalaman niya na yung kanyang trono ay may pray. Pinapatay niya. At ito ang naranasan niya sa panahon ng pagsilang ni Kristo. Kasi sabi sa ula, ito ang mag-ahari sa Israel. Eh, nung time na yun siya ang ahari. Friend, Jesus Christ. Kaya ang time na yun, ginawa niya ang lahat para maipapatay ang ating Panginoong Jesus. Dumating, nabasa na natin yung umpisa, dumating yung mga pantas kay Herod. Pupuntahan nila yung sanggol na ating Panginoong Jesus. Tuso, ano sabi niya? Kaya ang tawag ito, betrayal eh. Tuso. Ang ginawa niya, sinabi niya na kapag kayo nakita niya na pumaligay sa akin, ano layunin niya? Sasamba? Nag-aalay? Hindi. Ang kanyang layunin, patayin. Binibitray niya, niloloko niya. Ano ang layunin niya? Ano ang layunin ni Herod? Yung Christmas na dapat ay ipagdiwang, mawala. Kasi mamatay yung tagapagligtas. Nais niya na patayin ang ating Panginoon Jesus. Bata pa lang, bago pa makuha yung kanyang pagkakari. Yung pinasa natin sa Apokalipsis na ito'y symbolic na pangyayari. Gustong patayin ang dragon, ang sanggol. Paglabas sa harap ng babae, gusto nang lamunin. Yun din ang kinatawan ni Herod. Literal na nangyari sa kasaysayan. At dahil doon, nabuo sa puso ni Herod yung tinatawag na simula pa ng umpisa ng kanyang pagkahari na talagang siya isang masamang hari, mas lalong nahayag sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Pero salamat, gaya ng kapanahon ng ito, ang Diyos ay gumagawa. Amin po ba? Amin po ba? God is at work. Kumikilos siya sa ating buhay, bagaman ang devil sa panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, sa panahon ito'y nagdiriniwang tayo, kumikilos para tayo gambalain, ang Diyos naman ay patuloy na gumagawa. Hindi niya hinahayang makita na tayo nalaglag sa kamay ng devil. Gumagawa siya kung paano yung illustration o yung symbolic na pangyayari sa Apokalipsis ay nangyari, nakialam siya. Ganun din. Salamat, nakikialam ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung betrayer na si Herod ay na-betray. Di ba? Yung taksil na si Herodes ay napagtaksilan sa isip niya ng 3 pantas. Kasi hindi tumupad sa usapan. Imagine ninyo, gaano kasamang tao? Kasi kinasangkapan nga ng devil. Gaano ka devil? Kasamang gawain. Ayon sa pag-aaral, simula sa sentro ng Jerusalem, 5 to 6 kilometers radius, lahat ng bata, 2 years old below, pinapatay. Isipin gaano kabuktot na nakaisipan sa panahon ng tinatawag na kapasko. Alam niyo, nakalulok ko. At ito naman yung katotohanan. Sa panahon tulad ito, marami pa rin taong ganyan. But God is still working. Sa kabila ng tao ay ganyan, sa kabila ng devil ay gumagamit ng mga ganyan. Ang Diyos ay hindi tumitigil. Ang Diyos ay nagsalita sa panaginip kay Jose. Alam natin ang kasaysayan. Tumilos kayo. Pumunta kayo sa Ehipto. Kasi may papatay sa bata. Magtago kayo doon. Minsan di ba natin nakitatanong?
Talagang may mga inaalaw na pangyayari ng Diyos na ganun eh. Kasi pwede namang proteksyon na ng Diyos. Ng Diyos Ama ang ating mag-iina. Si Jose, si Maria, at si Jesus. Di ba? Naniniwala ba kayo na wala makagagawa ng masama sa kanda kahit sila nandoon? Di ba? Wala naman. Pero talagang may inaalaw ang Diyos ng mga pangyayari upang mahayag ang gawa ng kaaway. Kung gaano siya kasama, kung ano kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin, ito rin yung layunin ginawa niya sa ating Panginoong Jesus. Yun panahon ng Kapaskuhan. At alam niyo ba, ang panahon yun, ironically, dito kakatuwa. Ang mga tao hinahanap ng tagapagligtas. Inaantay ang Mesayas ng time yun. Kasi hula na eh. Pero ang pinaka-number 1 tao na naghahanap sa ating Diyos, walang iba kundi yung papatay sa kanya. Si Hero. Maraming tao hinahanap si Kristo para sa bayan. Di ba? Ito tagapagligtas. Pero Herodes, kung sino yung number 1 na tao, siya pa yung nais na magpapatay sa ating Diyos. Kasi bakit? Nagkapatong-patong na yung kanyang karanasan sa kanyang buhay. Nung time na kung saan hindi na nakaalis na ang ating Panginoong Jesus, yung emotional breakdown na naranasan na niya, maraming pangyayari na sa kanyang buhay. Yung karamdaman, alam niyo, pag pinasa niyo kasi sa pag-aaral, yung naging kamatayan ni Herodes, bagaman hindi eksakto at hindi nila matukoy kung ano talaga, pero sa pag-aaral, chronic liver disease, na kung saan ito'y complicated nung tinatawag na yung kanyang urinary tract ay merong worm. Kaya sinasabi na matay sa worm. Nagkaroon ng worm yung katawan ni Herodes. Ang tindi ng kanyang naging kamatayan. Horrible death. Kasi bakit? Bunga ng kanyang pagiging greedy. Bunga na tinakwil niya ang tagapagligtas, hindi niya kinilangan. Bunga na meron siyang mas mataas na interes kaysa sa interes ng ating Diyos. Kaya siya'y napahamak. Alam mo, pag-i-apply natin sa ating Diyos. Maraming tao ang struggle nila ay yung issues na meron din si Herodes. Ano yung issues, ano yung mga bagay na meron si Herodes? Hatred. Yung galit. Maaaring hindi kasi intindi ng galit ni Herodes yung galit natin. Maaaring hindi naman tayo magpapapatay ng tao. Pero meron tayong galit sa puso natin. Diba? Meron tayong sicknesses, spiritual sicknesses, physical. Kaya tayo meron tinatawag na kalungkutan. Diba? Kaya hindi tayo mapag-celebrate ng Christmas kasi ang lungkot natin. Sa mga dahilan ang pinanggit natin kanina. May fear tayo na yung ating kapanatagan o yung ating kalalagayan ay mawala. Yung magandang kalalagayan. Gaya ni Herodes. Dumating sa punto na hopeless na siya. At yung worst, yung horrible death, naranasan ni Herodes. Alam mo, literally, naranasan ni Herodes yung matindi, masaklap na kamatayan. Pero ang isang masaklap na kamatayan ng isang tao ay hindi dito sa lupa. Marami tayong pamamaraan ng kamatayan na dinaranas. Ang tao, maraming pamamaraan ng kamatayan. Even Jesus Christ, even the 12 officers, pag pinasa niyo ang kamatayan nila, very horrible. Horrific. Pero hindi mahalaga kung paano tayo namatay dito sa lupa eh. Ang mahalaga, ang nakatatakot, yung kamatayan sa kabila. Yung parusang walang hanggan. At ang nakalulungkot sa panahon ito ng Kapaskuhan, marami pa rin ang nakakaranas ng horrific. Kasi bakit? Gaya ni Herodes, hindi nila tinanggap si Kristo. Kaya natuwa, ang
ay sa Biblia. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo, yung pagiging tagapagligtas niya ay hindi natin tatanggapin sa ating buhay, matinding kamatayan ang ating abutin. Yung ating mga binanggit na ito isinulat sa Biblia hindi upang tayo na mga nagdiriwang ng Merry Christmas ay maapektuhan. Ipinaunawa lang sa atin na may nangyayaring ganon sa iba, na ito'y dapat ay maging burden para sa atin. Ang sinasabi sa Christmas, maging din sa inawit natin, every knee shall bow. Lahat ng tuhod ay luluhod. Kasi bakit? Sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring yon, sa kabila ng devil ay huwakbang para patayin ang ating Panginoon Jesus, pero hindi nagpapaya ang Diyos. Gumamit siya ng anghel para sina Maria at si Jose kasama ating Panginoon Jesus ay makaligtas. Gumawa siya ng pamamaraan para yung kalooban pa rin ng Diyos ay mangyari. At salamat, gaya ng ating inaasahan, naging matagumpay ng ating Diyos, naging matagumpay ng ating Panginoon Jesus, hindi nakapangyari ng kaaway sa buhay natin bilang pagwawakas. Next week, fair sa panahon ng Pasko. Katunayan, sa araw-araw ng buhay natin, humaharap tayo sa labanan ng spiritual. Ang ating Diyos ay gumagawa. Ang kailangan lamang natin ay umayon sa kanyang sinasabi sa atin. Pag sinabi ng anghel, gaya ng sinabi noon, umalis kayo, pumunta kayo sa ganito, mag-ingat kayo, mag-ingat tayo. Umiwas tayo sa masama. Hindi nais ng Diyos na mapatanim sa isipan natin sa umagang ito yung tinatawag na malungkot na Christmas. Kundi nais pa rin talaga ng Diyos magkaroon tayo ng kagalakan. Kaya sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Peace be with you. Maging masaya tayo, maging panatag tayo. Kasi sa kabila ng lahat ng yan, mayroong isang Diyos na nagtagumpay para sa atin. Tanggapin natin, kilalahan natin. All the enemies of our soul, lahat yan ang nais niya. Magkaroon tayo ng kaisipang tulad ng nasa kabilang pangyayari ng Christmas, yung the other side of Christmas. Pero siyempre, tayo bilang mga Kristiyano, we must live the true meaning of Christmas. Merry po ba ang ating Christmas? Peaceful po ba tayo? Nagagalak po ba tayo? Punong-puno po ba tayo ng pag-asa? Masagana po ba ang ating Kapaskuhan? Masagana po ba ating Kapaskuhan? Merry Christmas po sa inyo lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin ating Diyos. Aming Amang Dakila at makapangyarihan sa lahat muli sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng kaunawaan patungkol sa pagsilang ng aming Panginoong Jesus. Hindi ito isang madaling bagay, ngunit salamat po, Diyos, sapagkat sa kabila ng pagkilos ng kaaway sa aming buhay, hindi siya nagtatagumpay. Dalangin po, Diyos, sa araw-araw naming buhay, nakitanawa po namin na ang kaaway ay hindi tumitigil. Sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, nais niya na kami sirain. Ngunit salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagawa sa aming buhay. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa kagalakan. Salamat po sa isang masayang Kapaskuhan. Sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Muli pala po natin natin.